Mga kapatid kong Pilipino, umiikot ako sa Pilipinas ngayon hanggang kaya para sa peace rally. Tara na, kung isog ka para sa bayan, we defend the Constitution and the flag of the Philippines. Yun! Kumusta ko kayo lahat dyan mga kababayan? Welcome back sa PH Update. Muli ho tayong nagbabalik sa panibagong reaction video. Sana ho nasa mabuti ho kayong kalagayan. Kung nasaan dako man ho kayo ng Pilipinas na pinapanood itong video na to. Sa kinaroroonan ho natin, medyo lumalakas na ho ang ulan at mga hangin, no? Medyo malakas na ho, mag-ingat ho tayo dito sa Bagyong Pipito na to. Medyo malakas ho talaga siya. Actually, wala pa ho talaga siya dito sa area, malapit sa area na kinaroroonan natin, pero nararamdaman na ho natin ang malakas na hangin at malakas na pag-ulan. Itong si Mr. President Marcos Jr., talaga hong nakikita ho natin wala hong konkreto at solidong plano sa mga ganitong klaseng problema na kakaharapin ng ating bansa. Basta, ang maipapayo ko lang dito kay Mr. Marcos, singhot lang ho ng singhot, ha? Huwag nyo ho ngayaang, wag ho kayong singhot. Basta lagi lang ho kayong singhot ng singhot. Pero bago yan mga kababayan, isang like at isang subscribe. Masaya na ho tayo dyan. At sa mga gustong sumahal sa ating community, i-click nyo lang ho yung join button sa baba para kayo ho ang pinakaunang makakita sa ating mga reaction video. Gusto ko munang pasalamatan ng yung mga nagpakulay sa ating comment section, no? Ng isang pagkakataon, na shoutout na ho natin sila kanina, pero isa-shoutout ho natin sila ulit ngayon kasi talaga hong sobrang na-appreciate ho natin yung ginagawa ng ating mga kasama dito sa PH Update. Maging tayo ho hindi makapaniwala sa pagmamahal na ipinapakita ng ating mga kasama dito, no? Sobra-sobra na ho, kaya sinasabi ko dito, okay lang naman ho kahit hindi ho kayo magpakulay. Basta intindihin at i-share nyo lang ho ang ating video at mag-subscribe kayo. Masaya na ho tayo dyan. Kaya ho natin ipinapakita to, talagang sobrang na-appreciate ho natin yung mga nagpapakulay sa ating comment section. Shoutout dito kay Ma'am Erlinda Zulueta. Yang si Ma'am Erlinda Zulueta, isa ho yan sa mga talagang nauna ho na nag-subscribe sa atin dito sa PH Update. Yung mga naaalala ho natin yung mga nagpapakulay kasi paulit-ulit ho silang nagpapakulay. Pabalik-balik ba? At siya mega love shoutout din ho dito kay JJ Kojima. Sir JJ Kojima, Ma'am JJ Kojima, maraming salamat ho. Ingat ho kayo dyan sa Japan. Mega love shoutout, no? Mega love shoutout din ho dito kay Ma'am Connie Razos. Hindi, madam, talagang ang ganda ho ng profile picture niyo. Palakpakan mo natin. Mega love shoutout. Ingat ho kayo dyan sa kasan ho ba kayo, Ma'am Connie Razon? Minsan di ho natin mabasa yung comment kasi umaabot ho ng 3,000, 4,000 comment. Kaya pagka yung yun lang nababasa natin, yung nafi-filter natin ho kasi itong mga nagsusuper things. Kaya yun ang kaagad natin nakikita. Pero hindi ho yan hindi ho yan para ma-pressure kayo. Okay lang kahit wala ho, basta intindihin, i-share nyo ho at suportahan ho natin yung mga kasama natin na gumagawa ng mga reaction video dito sa YouTube. Ayun na nga mga kababayan, gusto ko munang umpisahan ang ating video dito sa panawagan itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Hakbang ng maisog, ha. Tandaan ho natin, ha. Wag yung kalimutan na ang kandidato ng maisog sa 2025 senatorial election walang iba kung hindi itong si Atty. Vic Rodriguez, ha. Kung hindi nyo alam, ang kumakarga dito kay Atty. Vic Rodriguez ang hakbang ng maisog. At alam naman ho natin kung sino ang nasa likod ng hakbang ng maisog. Pakinggan ho natin itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Nakakatuwa lang isipin, no, itong si Atty. Vic at itong itong maisog talagang nakikita ho natin yung kanilang yung plataforma, yung kanilang isinusulong kung sakaling manalo itong si Atty. Vic Rodriguez. Talagang kumbaga, ngayon pa lang nakikita na natin kahit di pa nanalo tong si Atty. Vic, talagang planchadong-planchado na Napakagaganda ho ng kanyang mga plataforma. Hindi lang naman si Kong Dante, yan si Congressman hindi lang yan si Atty. Vic, si Congressman Marcoleta, yan si Pastor Apollo Kibuloy at lahat ng nasa lineup ng PDP laban. Susuportahan ho natin yan. Pakinggan na ho natin itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Game. Mga kapatid kong Pilipino, umiikot ako sa Pilipinas ngayon
hanggang kaya para sa peace rally. Tara na. Kung isog ka para sa bayan, we defend the Constitution and the flag of the Philippines. Yun. Kailangan ho talaga yan mga kababayan. Ha? Kaya naman, sa mga susunod na maisog rally, magtipon-tipon ho tayo, magsama-sama ho tayo, ipakita ho natin yung ating puwersa dito sa administrasyon itong si Marcos Jr. na marami sa ating mga kababayan hindi na ho natutuwa sa mga pinaggagawa ng mga bangag dyan sa Malacanang. Para wag masira ang bayan natin. Correct. Hindi maloko ang bayan natin. At kailangan ang Pilipino matatag. At alam niya kung ano ang nangyayari ang dapat gawin. Ito naman ang gusto namin, mapayapa lahat ang mangyayari. Alam mo, hindi kami binibigyan. Nakakatawa nga hindi kami binibigyan ng permiso ng mga mayor mag-rally. Alam mo, nasa konstitusyon yan, mabigat yan to peaceably assemble for redress of grievance. Yun na nga ho mga problema natin dito mga kababayan. Tayo talagang lubos na nalulungkot dyan sa galaw ng mga mayor na yan. Ano lang naman ho yan kumbaga utos yan galing sa Malacanang na hindi pagbigyan na yung permit. Actually, di na kailangan ng permit yan Kasi naglalabas tayo ng ating saloobin, no? Pero nung yung pinakahuling maisog, talagang pinilit ho natin makapunta dyan sa dyan sa maisog rally na yan. At doon ho natin na-meet yung talagang malulupit na mga vlogger dito sa YouTube dyan sa Maisog Rally Pampanga. Dyan ho natin na-meet yung mga malulupit talaga. It is a constitutional right of everybody. And you just cannot violate it. Kasi makakaroon ka ng kaso niyan at ang mga kapatid kong Pilipino. Ayun na nga mga kababayan, sana ho sa susunod na maisog, magsama-sama ho tayo para makapagpakita ng suporta, ipakita ho natin ang ating hanay dito sa administrasyon na to para maramdaman ho nila na marami sa ating mga kababayan hindi na ho natutuwa sa mga pinaggagawa ng bangag na administrasyon na to. Dito sa bahagi ng video natin na to, pakinggan ho natin ang situation briefing on the effect of Typhoon Pipito, Ophel, and Nika. Magsasalita ho itong si Marcos Jr. Kaugnay dyan sa mga naging epekto ng mga nagdaang bagyo at itong kasalukuyang nararanasan nating bagyong Pipito. Ito, pakinggan na ho natin ito mga kababayan. Game. Well, one is that first of all, the land is saturated. Nako. So wala na ma-absorb ang lupa. Nako po. Kaya ang daming gumuguho. And then there's also the damage already that has been done to our flood control. Ayun, damage yung flood control. Ano naka-damage, Brad? Ikaw wala ka nang pinagbintangan. Lahat na lang nangyayari, kasalanan ng flood control. Sir, ayusin ho natin yung mga buhay-buhay natin. Hindi ho makakaupo yang si Charis ng presidente dyan sa mga pinagagawa niya na yan. Hindi pa pala si Charis. Si Tambaluslos muna. Hindi makakaupo si Tambaluslos pagkaganyan performance nyo. Baka pagkatapos ng administrasyon nyo, kayong dalawa mag-away, kayong dalawa nito si Tambaluslos. Baka sumbatan ka ni Tambaluslos, sasabihin niya, hindi mo kasi ginalingan insan. Sobrang meyakos-meyakos sa ginawa mo, di ba? O sino bang next in line dyan sa angkan ninyo, di ba? Yang si Martin Tambaluslos Romualdez. Malamang sa malamang, pagkatapos ng administrasyon mo, talagang magkakaalaman na. Talagang magkakasnuganay ka nga, di ba? Paano ba naman, dapat ginalingan mo trabaho mo para wala ho tayong problema, di ba? Tuloy. Our flood control in infrastructure. So we really have to do a little extra here because parang ano na tayo, yun na nga, we are already in bad shape because of the saturation, because of the
the damages that has been done not only to our infrastructure but to private homes, to other structures. So some of those will not be available to us any longer, and so that's why we have to adjust. We have to adjust accordingly. The one thing that I think we should not ignore is the storm surge, because Oy, wag daw natin i-ignore yung storm surge. O yung kung tawagin sa Tagalog, daluyong. Yung tubig na galing sa dagat, pupunta ho yan sa, sa lupa at talagang unti-unting palaki ng palaki yan, di ba? Dahil sa bugso ng hangin, yung tubig, unti-unting hahampas sa lupa, palaki ng palaki. Hindi ho bababa yan. Pagka bumaba yung storm surge na yan, yun ho ang pinaka-nakakatakot. Kaya yung mga nasa coastline, mag-ingat-ingat ho kayo ngayong mga panahon na to. Wala ho tayong maasahan dito sa administrasyon na to. Wala ho silang mga epektibong hakbang kahit nga lang yung yung awareness, yung tipong pagdi-disseminate ng impormasyon, yung text barrage, wala ho tayong nakikita ganun ngayong mga panahon na to. Napakalaking bagay ho nun, mga kababayan, yung merong magte-text sa cellphone nyo, yung mga warning, yung magtutunog-tunog, di ba, pagka malakas ang ulan, yellow warning signal, di ba, meron hong ganon. Kaya wala hong ganon, di ba? Kasi nga ho, mahina ang pag-atake ng administrasyon na to sa mga ganitong klaseng kalamidad. Sa bagay, wala naman silang malakas. Malakas lang ho talaga silang sumikot. Di ba? Kung merong isang bagay na malakas ang administrasyon na to, walang iba kundi doon sa pagsingot. Maliban doon sa pagsingot, wala ho tayong aasahan dito sa administrasyon na to. Kita nyo naman, introduction pa lang natin, sumisingot na tong si nakita ko nitong si Sir Marlon kanina doon sa live nila nitong si Madam Pamela. Panoorin kaya natin, bukas na ho yun, no? Bukas na natin tirahin yung live ng third floor studio. Grabe, talagang painom lang po si itong si Sir Marlon, pabir-bir lang siya, di ba? Sana makapag-bir-bir din tayo pagdating ng panahon. Ito, mga kababayan, rekta na ho tayo dito sa dito dito sa dalawang bakulaw na to. Panuorin ho natin kung paano yung magbobolahan tong dalawang bakulaw na to. Pakinggan ho natin kung paano tayo bobolahin nitong si Luis Tro at nitong si dating Senadora Leila de Lima. Pakinggan ho natin itong kanilang naging talakayan dyan sa Tuwadcom. Yung nangyaring hearing na kung saan dinaluhan nitong si dating Pangulo Rodrigo Duterte. Ito, mga kababayan, pakinggan ho natin to. until Pepito. Ay, ba't ito yung consummated. Pero na-realize ho ata ng mga prosecutor ng DOJ na mahihirapan sila sa isang consummated illegal drug trading na charge dahil wala nga real evidence, walang physical evidence, walang drugs. Hindi nila in-identify. Ano ba yung drugs na traffic ko? Wala hong allegation, wala yun sa information. At walang money trail, walang paper trail. So kaya in-amend nila po. Alam mo, madam, kaya walang money, walang paper, wala lahat ng binabanggit mo. Kasi hindi naman ho kayo tanga, di ba? Abogado din naman ho kayo. Pinag-uusapan para sa konteksto, para maintindihan yung pinag-uusapan. Kung bakit yung mga kinaharap na kaso ng ibang mga mahihilig dyan na kumain ng saba, bakit na-dismiss? Na-dismiss lang naman ho yan. Dahil sa administrasyon. Di ba? Kita nyo naman na yung mga kaalyado nyo dyan sa Liberal Party, silang lahat, talagang nakikinabang sa biyayang daladala ng administrasyon itong si Marcos. Risa Hontiveros, Antonio Trillanes, di ba? Lahat po sila. Sino pa? Ralph Recto. Sino pa yung isa? Coco Pimentel. Meron lahat po silang pakinabang diyan sa Kumbaga meron na silang naggagamitan na yung okay, magkalaban tayo dati pero ngayon maggagamitan tayo Kasi itong kalaban na to, pagka kung sakaling hindi natin napatumba tong kalaban na to, tayong dalawa, Marcos at Dilawan, hindi tayo uubra dito sa kalaban na to. Pag natumba na natin itong mga Duterte,
tayong dalawa magpupukpukan. For sure, yun ang magiging senaryo dyan. Yan ang magiging senaryo dyan. Kunyari, nawala sa political landscape o nawala sa political scene itong mga Duterte. Ang magpupukpukan, itong mga nagkakampihan ngayong mga panahon na to. Doon yung makikita ang kahipokrituhan ng mga individual na ngayon silang gumigit na dito sa politika sa ating bansa. Tuloy. Po, yung mga charges into conspiracy to commit illegal drug trading. Obvious Sa mga nagtataka kung bakit medyo tayo ngayon, ganado tayong gumawa ng reaction video. Sa kadahilanan sa mga nakalipas na araw, medyo tayo kumbaga nagpahinga tayo, kumbaga nakapag-recharge tayo ng konti. Kaya ngayon talagang ready na naman tayong rumatsyada sa mga na to. Kumbaga umalagwa dito sa mga reaction video na to. obviously believing that testimonial evidence would be enough. But as it turned out, hindi. Kaya nga po, na-dismiss yung tatlong kaso kasi nag-rely lang dun sa mga laway nung perjured witnesses na mostly believed convicts. Yung mo I remember, ma'am, during the previous hearings, you made mention about witnesses who recanted their testimonies, which were used in the prosecution of your cases. And if I may add, that includes now Colonel Espinido, who in one of our hearings likewise recanted his testimonies. Can you please enlighten us? Sino po ba itong mga testigong ito na ginamit sa kaso nyo who eventually recanted their statements? Yes, Your Honor. Yung pagkabanggit niyo po kay Colonel Espinido at kay Kerwin Espinosa, opo, narinig po natin, narinig yung kanilang mga akusasyon sa akin. Pero sila po, hindi po sila ginawang witnesses in any of my 3 cases. Dun sa mga 3 cases, ang mga ginawa nilang witnesses are mostly yung mga believed convicts. Now, some of them nag-retract. And then including din yung former OIC of Bucor and former NBI Deputy Speaker, NBI Deputy Director Rafael Ragos na nag-recant din po. And that is why na-acquit po ako dun sa second case. Kasi yung si Ragos lang po ang Rafael talagang Ragos. key witness. Kung naniwala sila kay Ragos na nag-deliver siya ng pera sa bahay ko, baka nga hindi ako ma-acquit. Although, hindi rin po yun malinaw. Yung kwento na yun na nagdala siya ng pera on 2 occasions sa aking bahay. Now, yung recantation. So, nag-recant si Ragos, nag-recant sa kaso na yan. And then meron hong dalawa, I cannot recall the names of the believed inmates, nag-recant sila in open court. Na yung iba po, sumulat po sila sa handling judge ng remaining case, yung 3rd remaining case. Sumulat sila na nais na nilang mag-recant dahil kino-urge lang daw sila at natakot po sila sa kaligtasan ng kanilang pamilya. Kahit ho ganon, sumulat sila diretso sa handling judge na magre-recant na sila. Dinismiss pa rin po ng handling judge. Kasi kahit wala po yung mga recantation na yan ng mga witnesses, ang conclusion ng judge, hindi credible ang mga witnesses na yan. Marami siyang nakita, inisa-isa niya. It was such an exhaustive decision or order granting demurrer to evidence. Inisa-isa niya yung mga testimonya ng mga believed inmates at nakita niya yung mga diferensya, yung mga inconsistencies on material points, yung incredulity. Yan ho ang idol ni Turistro pagdating sa pronunciation. Wala nang, kumbaga, yung pag magpo-pronounce ng mga salita, yan ho yung pinaka-role model ni Luis. Yang si, ito, Mother Baculaw ho yan
ito yung nanay niya, ito si Luis Tro, ang anak niya. Pakinggan yung magsalita si Luis Tro, ganon na ganon, kagaya kay Dilima. Madam, mahilig ka rin ba sa saba? Yung imposible na mga sinasabi nilang mga Grabe, galit na sitwasyon sa na atin si Luis kwento Tro lang dito. nila na walang corroborative evidence, Nako. laway lang nila. Hindi daw corroborative daw eh. Sabi nito si Dan Fernandez eh. Oh. Ano ba, corroborative o corroborative? So hindi na po kailangan English ng kasi ng recantation. English. Kasi Pinapahirapan pa eh. Kakailanganin namin ng Oo, recantation sa panig ko, sa panig ng aking mga abogado. Kakailanganin namin yung mga recantation dun sa isasampa naming mga kaso against Wow. doon sa mga may kinalaman, may role, may hand doon sa pagfa-fabricate Doon sa. ng mga ebidensya, pagfa-fabricate ng kaso against me. Ma'am, perhaps the testimonies of those who recanted were not necessary to be able to establish a proof beyond reasonable doubt. But I humbly submit that somehow it was utilized to be able to establish probable cause for the purpose of filing those cases against you, which are all no bail cases Yes, Your Honor. that cost you incarceration for 7 years, ma'am? Almost 7 years, 6 months, 6 years, 8 months, and 21 days, or a total of 2,454 days. And I could imagine the immeasurable agony, the ordeal that you went through. Kanina po, ma'am, may binanggit kayo. These witnesses are being cursed. Would you know who is the person cursing these witnesses? Yung sinabi po ni Rafael Ragos, former NBI Deputy Director and Bucor OIC, yung dati po daw na Justice Secretary, Vitaliano Aguirre. Si Vit At Aguirre. iba pa. Now, hindi pa ho namin alam kung sino-sino yung iba pa. May mga ideas kami, pero kailangan namin talaga na manggaling dun sa mga witnesses na yon para ituro na nila kung sino yung mga trumabaho sa kanila, yung mga kumausap sa kanila, yung mga pumilit sa kanila, yung mga nagbigay ng kung ano-ano mga promises sa kanila para mag-testify falsely against me. Yun po ang gusto rin naming malaman. Although meron na po kami mga nakalap na mga pangalan, pero kailangan ho namin talaga na manggaling mismo yon dun sa mga testigo na nag-recant. Considering, ma'am, what you believe is the extreme injustice that it cost you, not to mention the damage it cost to your name and reputation, I would anticipate that you have gone through a lot of reading already in finding the possible remedies and actions to be taken in order to repair, restore what needs to be restored. Can you please enlighten us, ma'am? Ano pong courses of action po ba ang iniisip nyo? Both criminal and civil. Civil for damages. You know, a lot of damages have been caused on my person and on my honor. Tingnan natin. Kami, nakahanda naman kami dito eh. Kung ano man yung magiging galaw nitong si De Lima, sasagutin ho natin yan. Akala mo tayo mga kalaban niya talaga, no? Hindi, sasagutin natin. I mean, yung mga punto de vista niya na kung gusto niyang ibalik ang kanyang reputasyon. Pero, nandito ho tayo at ipapaliwanag natin sa ating mga kasama dito na kahit ano pang gawin niya para maibalik yung dating De Lima, hindi na ho, malabo nang mangyari yun. Kumbaga, yung kasaysayan, ang kasaysayan ng ali na to, nakatatak na
sa kaisipan, kamalayan ng sambayan ng Pilipino, ang magiging legasiya lamang nitong si dating Senadora Leila de Lima, nakipagsubuan lamang ho siya ng saba dito kay Johnny. Yun lang. My rep. Grabe, ang ganda ng legasiya mo, madam. Aba, hindi ka ba proud niyan? Legasiya mo, maaalala ka, matatatak ka sa kasaysayan bilang isang naging Justice Secretary, Human Rights Chief. Ikaw ang bababa ka sa kasaysayan bilang naging senador na nakipagsubuan ng saba sa iyong security, sa iyong driver, bodyguard. Siyempre, ginaguard niyo yung body nitong senator dito, di ba? Kinikilig. Naaalala mo yung mga sandali? Naku, nagtampisaw kayo sa Kalayawan. Oy, PH! Ano ba yan? Nagtampisaw. Wag ganon. Hindi, Reputation. It's in fact not capable of pecuniary estimation. Whether there's got to be Nagtampisaw sila ng tubig kasi nung pinagdadrive siya ni Jonel, umuulan, tapos naisipan nila maligo tayo sa ulan. Tampisaw sa ulan. Diba? Ganyan yun. Tuloy. an amount. Itong si Luis Tro, nakita ko na merong kissing scene yan sa social media. Ginat-ngat ho siya ng kanyang asawa ba niya yun, yung kakissing scene niya doon. Talagang itong si Luis Tro, lumalayo niya yung asawa niya siguro yun, talagang ginat-ngat yung walang kumbaga, yung asawa ni Luis Tro, walang arty ang church. Although hindi naman po talaga ako interesado sa pera. Pero kung isa yan sa paraan para talaga lalo akong ma-vindicate, magpa-file po kami ng civil case for Civil damages. Sa criminal cases naman, yung iba pong mga iniisip namin ay yung subornation of perjury. Dahil pinilit sila. Sinungaling nila under oath. So these witnesses or these Under oath. believed witnesses, they perjured. So they could be liable for perjury. And yung mga nag-udyok sa kanila, kumausap sa kanila, kasama na doon si former Justice Secretary Vitaliano Aguirre, subornation of perjury. Malinaw po Subornation. para sa amin. And then illegal machinations, grave. Bago natin ituloy ang ating talakayan, itong bulahan, itong dalawang bakulaw na to, gusto ko munang batiin yung isa sa pinaka, kumbaga, masugid nating taga-suporta dito sa PH Update, itong si Ma'am Arisa. Yan, palakpakan ho natin, mega love shout. Itong si Ma'am Arisa yun, papasyal-pasyal na lang ho siya sa Japan, ganda ng mga view pinupuntahan niya. Matindi ho, bigatin tong si Ma'am Arisa. Mag-ingat ho kayo dyan, madam, ha? Enjoy nyo lang ho. Enjoy lang ho tayo. Enjoy lang. Maraming salamat ho sa napakatinding pagsuporta nyo sa PH Update. Thanks always. Basta solid, Tatay D. Siyempre, si Tatay D lang yan Pero tandaan ho natin, si Tatay Digong, ngayong mga panahon na to, nakita naman ho natin, medyo may edad na si Tatay Digong. Nahihirapan na rin hong maglakad. Ngayong mga panahon na to, ito na ho talaga, kumbaga, yung pinaka oras na kung saan kailangan ho nating ipakita yung napakatinding pagsuporta at pagmamahal dito sa mama na to. Hindi ho bukas, hindi ngayon na ho, mga kababayan. Isuportahan ho natin sa lahat ng adhikain niya at kung sino man ang sasabihin ni Tatay Digong, nasasabihin niya na etong kandidato na to, iboto nyo sa susunod na eleksyon. Wag na ho kayong magdalawang isip. Kung sino man ang suportahan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, all the way, ika nga. Wala nang marami pang, bakit yan, bakit ito, bakit ganyan, ba't ganun, di ba? Rekta lang ho tayo kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Tama ho ang sinabi nitong itong si Mama Arisa yan. Thanks always, basta solid, Tatay D. Solid. Dito, this coming election, solid do talaga tayo. Coercion
yung kwento ni Kerwin Espinosa. Magpinsan ho yan, magpinsan. Baka sa mga nagtataka bakit magkamukha sila. Magpinsan ho yan, yung si De Lima at yung si Luistro. Yung lolo ho nila sa Talampakan, magkaibigan yan. Kaya magkamag-anak ko yung dalawa. Kita nyo naman pagmumukha, di ba? Parang, parang kambal ho sila. Talagang magkamukha. Na pinilit lang ng dating PNP chief and now Senator Bato de la Rosa. That is grave coercion. So naghahanap pa po ng iba. Kasi sa tingin namin, kulang yun eh. Kulang yung mga understand. ganong causes of action, ma'am, Your Honor. To really, you know, vindicate me. Because I was so wronged na inimbento nila yung mga akusasyon. Binasya ko ng husto, minsan napakabastos ng mga sinasabi nila. Can you imagine po, Your Honor, you are also a mother. Apektado yung ang mga anak ko, yung mga kapatid ko, yung pamilya ko. Buti na lang yung aking ina, ailing mother, bedridden already, and now 92 years old, hindi niya po nalaman kung ano ang nangyari sa akin. Kasi yun po ang gusto ng aking mga kapatid. Huwag na lang natin sasabihin sa mami dahil nga baka lumala yung kanyang kondisyon. You know, the mental anxiety, the anguish, the agony that a mother would feel knowing that her eldest daughter is in jail. So ganun po. Ang hirap sabi ko nga Next time, wag ka magpagsubuan na saba para wala tayong problema, di ba? Huwag ka magpagsubuan na saba, madam. Talagang ganyan ang Kaya yan sana magsilbing leksyon sa mga opisyal ng pamahalaan. Hindi porket nasa kapangyarihan yung mga nag-upo sa inyo sa pamahalaan, dyan sa mga pwestong kinaroroonan nyo o kung sa mga pwestong nasaan kayo ngayon at kasama nyo ang administrasyon, sinusuportahan kayo, huwag nyong isipin na pagka natapos na yan, absuelto kayo sa mga lang ng kalukuhan nyo. Tingnan nyo to si De Lima. Tapos na, nung panahon ni Tatay Digong, tapos na ho yung nangyari dyan sa kumbaga dyan sa Bilibid, yung pagluluto ng pinagbabawal na droga, yung pagsayaw-sayaw niya doon sa party ni Polanco, di ba? Tapos na ho yun. Pero, nung umupo si Tatay Digong, lumabas ang kabantutan ng ali na yan. Kaya para dito sa mga nasa quad ko, ikot lang ho mundo. Ngayon nandiyan kayo sa taas, malay natin bukas. Kayo naman hong nasa baba at kung sakalin dumating yung oras na yon, hindi ko ho kayo aaraw-arawin dito. Hindi naman araw-araw ang banat ko dito. Tandaan nyo, oras-orasin ko kayo. Pagaganahin natin lahat ng channel natin para lang mabanatan ko kayong lahat. research kayo ng mga foreign jurisprudence. Baka pwedeng meron pa tayong makita mas malakas. Kasi syempre sa atin, a crime is only a crime if the law says so. So limited yung choices mo. Dapat mapunta dun sa elements ng isang charge, ng isang krimen. Pero nakukulangan pa po ako. Hindi pwedeng ganyan lang. Subornation of perjury, grave coercion, incriminating one's honor. Meron pa sigurong mas matindi na Ano pa gusto tunay, mo? nakakatawan, na marirepresent, makikita kung gaano katindi yung ginawa nila sa akin. Yun po so far ang pwede kong sabihin. Thank you, Your Honor. And it is on Ayun na nga mga kababayan, di na ho natin papakinggan. Pakinggan muna this natin. bago tayo slide, magpaalam. Mr. Chair, that I wish to appeal to the Quadcom that perhaps we can look into the possibility of legislating in order to define and penalize the particular act of fabricating cases, Mr. Chair. Because with the narration Grabe, no? Hindi nga ho siya nakarilong maganda, pero nakita niyo ho yung diamante dito ni Luistro. of facts shared to us by Senator De Lima,
Ano talaga, no? Kahit anong ilagay nyong kolorete sa katawan nyo, kahit anong mga mamahaling gamit na itapal nyo sa mga katawan nyo, pagka kayo, may mukha kayong bakulo, mukha kayong bakulo. Ito si Luistro. Ang gaganda ng damit niya, meron pa siyang parang Pilipiniana, merong rilong maganda, merong mga diamante-diamante, pero still, bakulaw pa rin ang datingan niya, di ba? Indeed, the agony, the ordeal, the damage is immeasurable, and I conform to her position that the courses of action that she is considering to file are indeed insufficient and not commensurate to what she went through already. So I hope that the Quadcom can consider as well looking into the possibility of defining and penalizing the crime of fabrication of cases. Thank you, Mr. Chair. Thank you, Mr. Chair. Salamat. Thank you, Mr. Chair. Thank you, Kaayo. Salamat, Kaayo, Mr. Chair. Maraming salamat po mga kababayan. Mag-ingat po kayo lahat, lalong-lalo na ngayong mga panahon na to. Grabe yung ulan dito. Napakalakas ng ulan, mag-ingat po tayo, no? Lalo na yung mga dyan sa dadaanan itong si Bagyong Pipito. Maraming salamat po mga kababayan para doon sa mga napakatindi kong sumuport din sa comment section. Sa susunod na video, paplantsahin ho natin yan. Ika nga, talagang masya-shoutout ho lahat ng mga yan. Maraming salamat po. Mag-ingat po kayo lahat. Mahalin natin ng Pilipinas. Para dito kay Luistro, huwag po kayong magpa-ngat-ngat sa harap ng camera. Nakakaya, nakakadiri. Maraming salamat po.